Jensen, sa detalye ng ating mga balita ngayong pong araw ng kalayaan, 5,000 na 5,000 ang naghihintay na premyo sa ating mahiwagang tunog. Independence Day naman ngayon gawin nating 6,000. 12, ano kayo bali? 6 lang. Sa detalye ng ating mga balita, tuluyan ang nalusaw ang low pressure area na nasa pagitan ng Visayas at Mindanao. Kaya asahan ang mainit at malisangang panahon sa bansa sa susunod na 24 oras. Ayon sa pag-asa, ang easterlies na makakaapekto sa eastern sections ng southern Luzon, gayon din sa Visayas. Makakaapekto din ito ng Mindanao. Yan po ang magdadala ng mga pagulan sa Bicol, Caraga, Eastern Visayas at Davao region. Asahan naman ang isolated thunderstorms na magdadala rin ang isolated rain sa Metro Manila at kalapit na mga lalawigan. Hindi naman makakaapekto sa bansang southwest monsoon na nasa West Philippine Sea. Pero kahit ito may mga ganitong inaasahang pagulan, 36 na lugar pa rin sa bansang nakaranas ng heat index na nasa ilalim ng danger level kahapon bagamat panahon na ng tagulan. Itinuturing na mapanganib ang heat index na mula 42 degrees Celsius hanggang 51 degrees Celsius. Naitala naman ang pag-asa ang pinakamataas na heat index na 47 degrees Celsius sa Legazpi City, Albay. Diyos marahing aga sa ating mga kabayan dyan po sa Bicol. 46 degrees Celsius naman ang damang init sa Lawag City, Ilocos Norte. Magnabigat ka na kayo amin sa ating mga kababayan dyan po sa Norte habang 45 degrees ang naramdaman sa Calayan, Cagayan, Apari, Cagayan, Tuguegarao City, Sangli Point sa Cavite, Calapan City sa Oriental Mindoro, Cuyo Island sa Palawan at Rojas City sa Capiz. Naitala naman ang 44 degrees Celsius na heat index sa Pasay City, Puerto Princesa City sa Palawan, Masbate City at Davao City, Davao del Sur. Umabot naman ang 43 degrees Celsius ang damang init sa Dagupan City, Pangasinan. At sa Batnac, Ilocos Norte, gayon din sa Itiaga, Isabela, Muñoz, Nueva Ecija, Baler, Aurora, Ambolong, Tanawan, Batangas. Gayon din sa Daet, Camarines Norte, Biraca, Tanduanes at Human, Sorsogon. Nakapagtala naman ang 42 degrees Celsius na heat index ang Quezon City, Sinay, Ilocos Sur, Bacnotan, La Union, Itbayat, Batanes, Bayumbong, Nueva Vizcaya, Alabat, Quezon, Mambusaw, Capiz. Gayon din sa Iloilo City, Siquijor, Sacat, Balogan, Tacloban City, Borongan, Leyte at Borongon, Eastern Samar, gayon din sa Dipolog, Zamboanga del Norte. Buenos dias sa ating mga kababayan dyan po sa Zamboanga. Maganda umaga, Pilipinas! Inimok ng Pangulong Bongbong Marcos ang sambayanang Pilipino na ipagpatuloy ang paglaban para sa soberenya at kalayaan ngayong Independence Day. Sa kanyang video message, sinabi ng Pangulo, patuloy na ipinaglalaban ang kalayaan sa iba't ibang aspeto ng pagka-Pilipino matapos ang ika-26 na taon. Hinikayat din ng Pangulong Marcos ang publiko iwagayway ng buong pagyayabang ang watawat ng Pilipinas upang ipakita na buhay ang kasaysayan ng ating Pilipinas. Paghimok pa ng punong ehekutibo, gisingin ang diwa ng pagka-Pilipino, buhayin ang nasyonalismo sa dugo at makilahok sa pagdiriwang ng Araw ng Kalayaan. Ngayong Hunyo ay ipinagdiriwang natin ang buwan ng kalayaan. Napakahalaga at makabuluhan itong selebrasyon na ito para sa ating mga Pilipino. At kung may araw na talagang lubos na pinaghahandaan natin at makikibahagi tayo, ito yung araw na yun. Sa nakaraang 126 na taon, hanggang ngayon, patuloy nating ipinaglalaban ang ating kalayaan. Kalayaan sa iba't ibang aspeto ng ating pagka-Pilipino. Higit dito, kalayaan sa ating teritoryo, soberanya. Kaya't walang pagod ang ating pagbabantay. Walang katapusan ang ating pakikipagpulong sa iba't ibang mga bansa upang matulungan din tayo maisulong ang ating kapakanan at karapatan. Patuloy din ang mga proyektong pangkultura para lalong mapatatag ang ating pagkakakilanlan bilang Pilipino. Yan po ang tinig ng ating Pangulong BBM. Pangungunahan naman ng Pangulong Bongbong Marcos ang pagdiriwang ng ika-126 na anibersaryo ng Araw ng Kalayaan sa Maynila. Dadalo ang Pangulo sa flag raising ceremony at wreath laying sa Rizal Park. Kasabay nito ay mga flag raising rights din at wreath laying sa Kawit, Cavite,
Malolos City sa Bulacan, San Juan City, Manila North Cemetery, Caloocan City at Angeles City sa Pampanga. Meron naman parada ng Kalayaan 2024 mamayang hapon, tampok ang 22 float na nagpapakita ng mga makasaysayang pangyayari sa bansa. Sa lahat ng mga Pilipino na nasa ibayong dagat, maraming salamat din po sa inyong sakripisyo. Kaya tayo malaya sa ibang usaping pang-ekonomiya dahil po sa inaambag po ng ating mga OFW. Naghahanda naman ang gobyerno at yung iba't ibang non-government organization ng magarbong aktibidad ngayong araw ng Kalayaan. Ayon sa National Historical Commission, may Kusina Warrior Contest ang TESDA, DTI at Department of Agriculture, habang may Labuyo Eating Contest naman ang Chile Federation. Mula kahapon hanggang mamayang gabi, ipapalabas ang mga pelikulang Bonifacio ang Unang Pangulo, General Luna at Goyo ang Batang General. 41 government at non-government agency naman ang mag-aalok ng medical services, press produce, passport appointment bookings at mga contest sa ilalim ng pamahalang programa at serbisyo. Sa Araneta City sa Cubao, magtatanghal si Pablo ng P-Pop Group SB19 sa Quantum Skyview kasama ang duo na Better Days. Pero ang pinapaalala po ng Department of Labor sa mga employer, double pay. Doble bayad dapat ang mga manggagawang papasok sa trabaho ngayong araw ng Kalayaan. Sana all. Makakakuha sila ng 200% ng kanilang daily basic pay sa unang 8 oras ng trabaho sa regular holiday. Kung lalagpas naman ng 8 oras, dapat silang bayaran ng karagdagang 30% ng hourly rate. Ang mga empleyado namang hindi papasok, dapat ring bayaran 100% ng kanilang daily wage pero subject sa ilang kondisyon. May alok namang libreng sakay ang 3 pangunahing rail lines ng Metro Manila kasabay ng pagdiriwang ng 126 Independence Day. Batay sa advisory ng MRT3 Management, ang kanilang pre-ride services ay magsisimula ng alas 7 ng umaga hanggang alas 9 ng umaga, alas 5 ng hapon hanggang alas 7 ng gabi during peak hours. Magpapatupad din ng Light Rail Manila Corporation ng libreng sakay sa katulad na oras bilang pakikisa sa pagdiriwang ng Araw ng Kalayaan. Sinabi ni LRTA Administrator Attorney Hernando Cabrera, ang libreng sakay ay taunang aktibidad nila at sa pamamagitan nito, mananatili sanang buhay sa mga Pinoy ang tunay na diwa ng selebrasyon para sa isang pasahero ng bagong Pilipinas. Ayon naman sa Department of Transportation Assistant Secretary for Railways at MRT3 OIC Georgette Aquino, ang libreng sakay na kaloob nila ay simpleng paraan ng DOTR upang gunitain ang Araw ng Kalayaan na isang napakahalagang okasyon sa ating bansa. At muli ang ating pong paalala para ho naman saluduhan din ho natin ang ating mga magsasaka. Abay ipadala na ho ninyo yung inyo pong mga entries para po sa PAGCOR Photo Contest 2024. Bigyan din ho natin ang paggalang at pagpupugay. Ito pong ating mga magsasaka na sumisiguro sa ating food security. Ang deadline po ng submission ay July 31, 2024 at kinakailangan kayo po ay magsumit niyan sa www.pagcor.ph/Photocon 2024. Meron pong 8 na mananalo, tatanghaling grand winner sa conventional category at sila po'y tatanggap ng tig 100,000 pesos. Aba, walo rin po ang magwawagi sa mobile at drone category. Tigwawala po yan, so bali 16 At tatanggap naman sila ng tig 50,000 pesos. Meron din pong mga consolation prizes na nag-iintay sa mga hindi papalaring manalo bilang mga grand winners. Kaya sabi po ni PAGCOR Chair Altenco, umaabot na po ng 2.23 million pesos ang total cash prizes. At sa ngayon, nasa 32.7% ng mas mataas ang mga entries kumpara noong 2023. Ang tema nga po, Harvest Time, pagkilala, pagsaludo sa pagsisikap ng ating mga magsasaka, mga mangingisda at iba pang mga nasa sektor ng pagkain para masiguro ang food security ng bansa.
Bagong balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Ay, mga misis. Kahit naman Independence Day po pwede ho tayong maglaba. Bago tayo lumakwatsa at manood ng float parade, mga mamis po pwede ho mag-laundry day today. Kunot nyo ka ba kapag bakapit, marikit at malupit ang mancha? All you need is Pride. Ba't mapahirapan ang circle sa Pride? Easy at worry-free naman ng laundry. Sa triple stain away formula, tanggal ang matitinding mancha based on test sa chocolate, mud and 7-mon cotton. Gawa po ito ng ACS. Senior citizen na wanted naman sa kasong kidnapping, arestado sa Ordoneta City sa Pangasinan. Detalye ng balita mula kay Freddy Pajardo, Aris 38. Masantos siya kabasanid si Kamin sa ating mga kababayan dyan sa Pangasinan. Freddy. Hindi nakapalag ang isang wanted person na naharap sa kaso ng kidnapping and serious illegal detention sa Ordoneta City nang aristuhin ang pinagsanib na puwersa ng Ordoneta City Police, Regional Intelligence Division ng PRO1, Provincial Intelligence Division ng Pangasinan PPO at ng Anti-Kidnapping Group. Ang suspect na kinilalang si Carlos Peralta Isit Sr., 66 anyos, may asawa, retired machine operator at presidente ng Barangay Dilan Paurido ng nasabing syudad. Sa ulat ni Ordoneta City Chief of Police Lieutenant Colonel Lawrence Kate Calog, ang pagkadakip sa suspect ay sa bisa ng warrant of arrest mula sa korte na may criminal case number CC-U-29874 with no bail bond recommended. Sa ngayon, inasa custodial facility ng Ordoneta City Police Station ang suspect at paglabas ng commitment order ng hukuman, ililipat na siya sa BGNP sa syudad. Mula sa Action Radio Pangasinan, ito si Freddy Pajardo. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipinas. Maraming salamat, Freddy. Panukalang pagsingil ng 250 pesos na congestion fee sa mga pribadong sasakyan at bibisitang tutungo naman sa Central Business ng Baguio City. Siyempre, umani ng batikos. Detalye ng balita mula kay Romy Gonzalez, RH41. Romy, na magdabigat. Umani ng mga negatibo at samot-saring pambabatikos at opinyon ang balak na pagsingil ng 250 pesos na congestion fee ng lokal na gobyerno para sa mga pribadong sakyan at bisita na may sasakyan na papasok sa Central Business District sa lungsod. Ang congestion fee ay bahagi ng panukala na Smart Urban Mobility Project na layong umanong maibsan ang mahaba at mabigat na daloy ng trapiko sa City of Pines. Ilang sa mga komento ay hindi na lang sila akyat sa Baguio City o isa na lamang ito kung igigiit ang pagsingil ng 250 pesos na congestion fee. Ayon din kay Traffic Engineer Ted Tan, hindi ito tamang hakbang sa paglutas ng traffic congestion sa lungsod dahil dagdag gastos ito sa mga bisita at mga residente sa Baguio at karating lugar na dumadaan sa sentro ng lungsod. Kaugnay nito, nilinaw ni Mayor Benji Magalong na ang congestion fee o mobility fee ay bahagi lamang ng kabuang panukala mula sa Metro Pacific Tollway Corporation kaugnay sa panukalang Smart Urban Mobility Project sa Baguio City. Matapos umani ng mga negatibong batikos, nilinaw niya na mungkahi lamang ito, hindi pa pinalat, hindi ipapatupad sapagkat dadaan pa sa maraming mga proseso at pag-aaral. Mula sa kauna-unan sa Pilipinas, DCRH, ito si Romy Gonzalez, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Romy. Walang pinag-iba yan. Doon naman sa Kidapawan City, yung lokal na pamahalaan, magpapasasana ng ordinansa na ang bawat puno ay bubuwisan. Para mong hindi di ba hinihimok nga nating magtanim ng puno, yung mga may mga puno na bubuwisan. Ay, mga ugok ka. Magandang umaga, Pilipinas! Sarap niyong bigwasan, mahigit 5,000 trabaho abroad at mahigit 1,000 naman na lokal alok sa Kalayaan Job Fair sa Tacloban. Detalye ng balita mula kay Jimmy Angay-Angay, RH32. Maupay nga agad, Jimmy.
Nasa 5,359 na mga trabaho sa abroad at 1,304 sa lokal ang available ngayon sa Kalayaan Job Fair sa Tacloban. Ito ang sinabi ni Department of Labor and Employment Regional Information Officer Norma Rico Stemiano. Ay Stemiano sa gawang job fair sa Robinsons North, Tacloban na magsisimula mamayang alas 9 ng umaga hanggang sa hapon. Payo ng duli sa mga subseekers iandalang ang mga dokumento para sa pag-apply sa trabaho na para magdiretso na sa pagpasa nito sa gustong pagtatrabahoan ng mga establishmento. Nabatid na may 37 mga employers ang kasapi sa Kalayaan Job Fair. Mula sa Action Radio Tacloban, ito si R32 Jimmy Angay-Angay. Tuloy-tuloy sa balita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Jimmy. At congratulations po sa ating kaibigang si Malu Prado. Alam po niyo, si Malu Prado po naman, kinilala din po nitong June 8, bilang isa po sa mga excellent in corporate best in travel tourism. Nag-iisang Pilipina po ito na kinilala dyan po sa Dubai para po sa pagdiriwang ng Women of Excellence. Excellence Awards 2024 sa Museum of the Future sa Dubai noong pong June 8. Congratulations kay Malu Prado ng MPQ Travels. Kita ho ninyo ha. Kahit sa larangan po ng turismo ay kinikilala ho ang mga Pilipino. Abay, magandang umaga rin po sa ating mga suki, sa mga midnight singers ng San Diego, California na maaga pong gumigising. Itong mga kaibigan natin ito, yung mga veterano din po. Mga veterans, hindi man ho direktang naglingkod para ho sa bayan dahil mga US Navy ho sila. Sila ho naman ay naglingkod para sa bayan. Happy viewing! Posible naman ang prompts lamang ang mga nadiskobring uniforme ng Chinese military sa sinalakay na Pogo Hub sa Porac, Pampanga. Ayon sa Armed Forces spokesperson na si Colonel Francel Padilla, dapat bigyan muna ito ng benefit of the doubt lalo't sangkot ang Pogo sa iba't ibang iligal na aktibidad. Maaari niyang ginagamit ang uniforme ng People's Liberation Army sa iligal na online transactions kabilang na ang mga scam. Sinabi ni Padilla na mas ipinapahiwatig ng nasabing military uniforms ang ginagawang deceptive activities sa Pogo kaysa sa paghahanda sa isang invasion. We should give the benefit of the doubt. Ang ano po dito, alam naman po natin na ang mga Pogo rin po ay minsan din po ay nasasangkot or nai-engage sa iba't ibang illegal businesses and online scams. Opo. So ito po, yung Chinese military uniforms na nakita could be or may be used po for illicit online transactions as props. So hindi naman po natin sinabi na ganun talaga siya, but maaari pong ganito rin siya. So tayo po ay nakikipagtulungan, miyembro din po tayo ng PAOK. So ang Armed Forces of the Philippines po, kasama po ng ibang ahensya, ay nag-iimbestigar po rito. So we do not want to create unnecessary panic or alarm hanggat hindi pa po tapos ang resulta ng ating investigasyon. Hindi pa itinuturing ng Philippine Navy bilang national security threat ang Pogo sa kabila ng pagkakadiskubre ng mga illegal nitong aktibidad. Ayon sa spokesperson ng Philippine Navy for West Philippine Sea, Commodore Roy Vincent Trinidad, sinisilip pa ng mga otoridad ang posibleng malalim na koneksyon ng Pogo sa tumatas na krimeng kinasasangkutan ng mga Chinese national. Tinitingnan na niya ng Armed Forces kung higit pa sa common crimes ang mga paglabag sa batas na umuusbong mula sa offshore gaming operations. Aminado si Trinidad na may pagtaas sa mga pangkaraniwang na insidenteng kinasasangkutan ng mga Chino gaya nga ng pagkakahuli sa umano'y mga gamit pang espiya. Naghaya naman ang Makabayan Block sa Kamara ng panukalang tuluyan ng pagbawal ang operasyon ng Pogo sa Pilipinas. Ito ay sa pangunguna ni House Deputy Minority Leader Franz Castro, House Assistant Minority Leader Arlene Brosas at Kabataan Party Representative Raul Manuel. Sa House Bill 10525, ipinagbabawal na o pinawawalang bisa ang lahat ng lisensyang ipinagkaloob sa mga Pogo at pinagbabawal na rin ang future Pogo operations. Ikilalanin din sa ilalim ng bill ang Pogo operations bilang isang predicate crime sa money laundering at human trafficking na may karampatang parusa na hanggang 10 taong pagkakakulong at 10 milyong pisong multa.
Samantala, meron ding dalawang naaprobahang panukala sa Kamara na parehong naglalayon ding ipagmawal ang operasyon ng Pogo. Hindi ho sa pagkampi ho sa operasyon ng Pogo, pero alam ho ninyo, kaya ho ito binigyan ng paraan para maging legal ang existence ng mga nakalipas na administrasyon. Abay, mantakin ho ninyo, dati ho sila nag-ooperate illegally. At ang nakikinabang lamang ay mga LGU, mga lespo na protector nila at syempre yung mga illegal na nag-ooperate. Kasi dati ho ang kanilang lisensya ay nanggagaling lamang ho sa SESA. Ang lisensya nila, SESA, pero nag-ooperate sa Makati at kung saan-saan pa. At kaya po ito'y naglipana na. Kaya naging pasya ho ng PAGCOR noon, patawan na ho sila ng lisensya. Nang sa gayon makolektahan ho sila. Kaya lang ho, talagang naglipa na pa rin ho talaga yung mga illegal. Mas marami ho yung illegal kaysa sa mga nahabol, ano ha? Kaya ngayon, kung yan po ay gagawin ho nating totally illegal na naman, sabi ho ng mga illegal operators, happy days are here again. Kaya nga po na mayagpag yan sa iba't ibang panig ho ng Pilipinas mantakin ho ninyo, yung mga nag-ooperate ho ng illegal, ang lalakas ho ng loob Bakit ho kanyo? May mga kumukonsenti ho sa kanila na mga lokal na opisyal. Sinibak sa pwesto ang direktor ng Pampanga Police Provincial Office upang bigyan daan ang investigasyon sa Pogo Hub sa Porac, Pampanga. Ayon kay PNP spokesperson Colonel Jean Fajardo, sinisilip nila ngayon kung bakit nakapagpatuloy ang operasyon ng naturang Pogo Hub kahit matagal nang nakansila pala ang lisensya. Tinitingnan na niya ng pulisya kung may naging negligence of supervision ng provincial director, pati na ang naunang nirelieve na chief of police ng bayan ng Porac. Sa ngayon ay inaantay na lamang ang resulta ng investigasyon at sakaling mapatunayan ang negligence ng dalawang pinuno o nagkaroon ng failure of intelligence ay maaari silang maharap sa kukulang mga kaso. Actually, hindi ho yan failure of intelligence. Yan ho ay epekto ho ng laughing money. Mahigit 300 ang iligal na pogo sa Pilipinas. Ayon kay Presidential Anti-Organized Crime Commission Undersecretary Gilbert Cruz, 48 o 49 lamang ang nagparehistro sa PAGCOR at nakakuha ng internal gaming license o international gaming license. Samantala, binalita din ni Cruz na 18 pa lamang sa 46 na gusali sa iligal na Pogo Hub sa Porac, Pampanga ang kanilang nahalughog. Sa 4 na set ng Chinese military o nasa 4 na set ng Chinese military uniform ang nadiskubre sa raid. Ilan sa mga ito ay may mga initials ng PLA na posibleng People's Liberation Army ang ibig sabihin. Natigil ho yung kanilang paghalughog. Kasi naman ang search warrant pala ay inisyo ng isang korte sa Malabon. Kung hindi ba naman magaling din ho yung hindi ho naman pwede ang isang korte ng Malabon ay mag-issue ng search warrant na pwede humagamit kung saan-saan. Ang executive judge lamang ho ng Makati at saka executive judge ho ng Maynila, ang pwede ho mag-issue ng ganyang klase ho ng mga kautusan. Pagka mala nito, pagka nagkasitahan, naghabol ho yung, nagreklamo ho yung, illegal ho yung search Bakit? Wala naman hong visa yung, ayusin nyo kasi! Gagawa na lang di ho kayo ng, wag na, baka madagdagan pa ho yung ideya nila. Nagbabala si PAGCOR Chair at CEO Altenco na maaaring magdulot ng mas malaking problema kapag ipinagbawal ang Internet Gaming Licenses o IGL. Ito yung dating tinatawag ng Philippine Offshore Gaming Operators o POGO dahil magtutulak ito sa mga lehitimong operators na muling pumasok sa underground. Sinabi ni Tenco na kung mangyayari ito, magiging mas mahirap para sa PAGCOR na subaybayan ng mga ito, posibleng sumipa ang bilang ng mga illegal operator at magdulot ng mas matinding sakit ng ulo sa mga otoridad. Katulad na lamang ho ng wetting. Mahanga ngayon naman. Buhay na buhay nga wetting Diba? Oo, nakatago nga sa STL
Bukod dito, sinabi ni Tenko na mawawala ng gobyerno ng potensyal na kita na mahigit 20 billion pesos kada taon na walang garantiya na titigil naman ang iligal na aktibidad. Sinabi pa ng PAGCOR chair na may posibilidad din na kapag ang mga lehitimong operator ay iban, magtatago lamang ang mga ito dala ang kanilang mga equipment tulad ng mga computer at mga machine at patuloy na mag-ooperate ng lihim ng walang monitoring o supervision sa gobyerno to the detriment hindi lamang po ng koleksyon ng gobyerno kundi para ho sa mga lumalahok ho dito. Ito pang pinakamalala, sabi ho ng PAGCOR. Ayon po kay Tenko, ang pinakamatinding problema ay posibleng sumali na rin sa mga iligal na aktibidad tulad ng scamming, hacking at iba pang cybercrimes ang mga lehitimong operator at magdudulot ito ng mas malaking problema sa atin. Alas 4:27, dapat namang imbestigahan na rin ng Senado ang isinagawang raid sa Pogo Hub sa Pampanga. Ayon kay Senator Lito Lapid, kailangang managot ang mga sangkot sa illegal na Pogo operations at protektahan ang pambansang interes. Sinabi pa ni Lapid, marapat lamang na bumalangkas na rin ang bagong polisiya laban sa illegal na mga Pogo at iba pang mga kahalintulad na operasyon. Pinuri naman ng Senador ang mga tauhan ng Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOK at iba pang mga kasama sa pagsalakay sa nabanggit na Pogo Hub. Nagbunga niya ito ng pagkakaroon ng sapat na ebidensya para maghain din ng mga kasong kriminal at maging daan para maitama ang mga kakulangan sa batas. Bagong balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Congratulations sa mga nagsisipag tapos sa grade school, ha? Ay, mga misis, amoy araw ba si Bunso pag-uwi galing ng eskwela o galing lakwatsa? Abay, dahil yan sa germs sa katawan nila para labanan ng amoy araw at amoy pawis, gumamit ng Shield Bath Soap regularly. Ang Beatable and Shield sa paglaban sa germs versus another brand, may shea butter, pampalambot ang kuti sa presyong abot kaya 12.50 SRP. Kaya mga misis, sa challenge yun, subukan ng Shield Bath Soap. Galit sa sakit, may malasakit, sulit na sulit. Magandang umaga, Pilipinas! Alas 4:29. Magandang umaga, Pilipinas! 33 na makalipas ang alas 4 ng umaga. Saan man pong lakad natin ngayong araw nito? Huwag kalimutan, ha, magbaon ng proteksyon laban po sa mikrobyo. Dalawang formulation ng family alcohol na pwede nating pagpilian. Yung family 70% ay isopropyl alcohol. Especially prepared for clinics, hospital, pharmacies, laboratories, pero okay na okay din po yan sa mga households. Very effective yan sa disinfection at sterilization. Ganyan ang bagsik ng family 70% ay isopropyl alcohol. Maghapon man natin gamitin kahit ngayong araw ho ng kalayaan, walang problema. Dahil yan po ay meron pong moisturizer. Kaya't nananatiling maganda po ang tawag dito, ang ating mga kamay. Hindi humaninigas. Yun naman pong mabangong family rubbing compound improvable cologne. Abayan ho yung mabangong isopropyl alcohol na ginagamit ng mga masahista, mga barbero, mga doktor, mga nurse, mga komadrona for sponge bathing and other cleansing purposes. Family rubbing alcohol parang DZRH subok na sa mahabang panahon, mabibili sa naman butik at convenience stores nationwide. Family rubbing alcohol, hindi lang pampamilya, pang sports pa. Ay, magandang umaga po sa mga Pilipino dyan sa Hong Kong, sa Taipei, sa Thailand, at saka sa Taiwan, ha? Ohay gozaimasu sa mga Pilipino dyan po naman sa Japan, syempre ma. Binisita naman ni Senator Amy Marcos sa mga magsasakang scholar ng pamahalaan sa ilalim ng farm o sa isang farm sa Valencia City sa Bukidnon. Scholar ang mga ito sa ilalim ng Rice Extension Service Program ng Rice Competitiveness Enhancement Fund o RCEP Fund. Gaya ni Senator Marcos, tutol din ang grupo sa pagpapababa sa 15% taripa ng mga imported na bigas dahil siguradong maaapektuhan lamang nito ang programa. Una nang tumindig si Senator Amy Marcos para sa mga lokal na magsasaka na madedihadoan niya sa desisyon ng NEDA na tapyas sa taripa sa bigas. Si Senator Marcos din ang nagsusulong ng pagpapalawig pa ng annual taon ng RCEP Fund upang patuloy na makinabang sa rice industry at iba pang mga stakeholders sa makukolektang taripa sa imported na bigas. Paniwanag pa ng mababatas, kabilang sa hinuhugot ditong pondo ang 10 billion pesos na assistance fund para sa mga magsasaka.
10% para sa mga expanded rice credit assistance o mga loan at 10% rin para sa rice extension services. Naniniwala si Senator Marcos na mga dayuhang supplier lamang ang makikinabang sa tapyas taripa sa bigas at malulunod na naman sa imported at lokal na merkado ang ating industriya ng bigas na siyang papatay sa kabuhayan ng mga magsasaka sa bansa. Sabi nga ni General Antonio Luna, di ba? Pilipino ang papatay sa kapwa Pilipino. Pagka ganyan bababaan na naman natin ang taripa, patay kang magsasaka ka. Mamili muna tayo sa pamilihang bayan ng Bagong Paranaque. Nandun ang Aris 27 sa Noche Kakas. Noche, good morning. Kayong buntag, Kuya Angel, nako sa mga tatay, malaya kayong mamalengke ngayong araw dito sa pamilihang bayan ng Bagong Paranaque. Unahin ko lamang yung karne ng baboy katulad ng liempo, nasa 380 ang kilo. Yung parte naman ng baboy, yung lomo, 380 rin ang kilo. Kasim, 340. Yung spare ribs, 330, habang yung pata, 320 ang kilo. Ang whole chicken naman, 200 ang kilo, at yung parte ng chicken, katulad ng breast, 210, yung pakpak, 220, yung paa, 220 rin ang kilo, habang yung atay ng manok, nasa 250 ang kilo. Sa mga magpupulutan naman, katulad ng chicken feet, 160 ang bangos dito, Kuyang Angel, nasa 240 ang kilo. Yung tilapia naman, 160, dalunggong, 240 ang kilo, tulingan 200, habang yung pusita, 480 ang kilo. Yung hipon, yung magandang klase, nasa 480 rin ang kilo. Pagkahan naman natin yung gulay, katulad ng onion, yung sibuyas sa pula, 90 ang kilo. Yung onion white naman, 80 pesos. Bawang, 150. Kamatis, 50. Ang patatas, 110. Repolyo, 50 pesos ang kilo. Ang talong, 80. Kalamansi, 140 ang kilo. Carrots, 80. Habang ang siling pula, 150 ang kilo. Isama na rin natin yung luya, 240 ang kilo, habang ang okra, 90 pesos. Sa mga magkakape naman ng ngayong umaga, katulad ni Tatamon Samson na nakikinig ngayon, nanonood sa atin ngayon, Tatamon, ang refined sugar, 90 pesos ang kilo, was 80, habang ang brown sugar, 80 pesos ang kilo. So yan ang ilang pangunahing bilihin dito sa pamilihang bayan ng Bagong Paranaque ngayong Independence Day. Ulat ko na lang sa Pilipinas, DCRA. Ako si Natiratul tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat na Noche. Rehabilitasyon naman ang mga dami sinusulong ng Pangulong BBM. Detalye na balita mula kay Rose Babiera. Rose, good morning. Pangulong Bongbong Marcos ang rehabilitasyon ng Magat Dam at modernisasyon ng mga pasilidad na pang-agrikultura sa Cagayan Valley sa kanyang talumpati sa inaugurasyon ng bagong solar-powered pump irrigation sa Quirino, Isabela. Sinabi ng Pangulo na inaatasan niya ang National Irrigation Administration o NIA na suriing muli ang dam at pag-aralan ang posibleng rehabilitasyong gawin dito para mapaganda at mapakinabangan itong muli. Iminungkahi rin ng Presidente na lagyan din ang dam ng mga solar-powered irrigation system kung kakayanin at palawagin pa ang modernisasyon nito. Nag-uusap na kami ni Administrator Gillian, namin, balikan natin, tignan natin ulit yung Magat Dam at tignan natin kung pwede pa. Mukhang meron pang kailangan na meron siguro rehabilitation na kailangan pagandahin natin, lagyan din natin ng ganitong solar kung babagay siya. Para naman i-modernize natin lahat ng ating mga facilities. Ang Magat Dam ay itinayo noong 1975 sa ilalim ng administrasyon ng dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. Ito ang pangunahing pinagkukunan ng irigasyon ng 85,000 ektaryang lupain sa rehiyon ng Cagayan. Nagja-generate rin ito ng 540 megawatts na hydroelectric power. Pagmamalaki ng Pangulo, hindi raw nagkamali ang kanyang ama na ang Magat Dam ay magsisilbing susi sa kaunlaran sa buong rehiyon. Bukod sa Magat Dam, inanyayahan din ng Presidente
ang NIA na pag-aralan ng mga irrigation assets sa buong bansa at tukuyin kung maaaring magtayo ng mga generation facilities o iba pang pasilidad dito para mabawasan ang pasanin ng mga magsasaka. Kasabay nito, nangako rin ng Pangulo na ipagpapatuloy niya ang sinimulang trabaho ng kanyang ama. Napaunlarin ang agrikultura at ekonomiya ng Cagayan Valley. Para sa DZRH TV, ito si Rose Babiera. Sama-sama tayo, Pilipino. Magandang umaga, Pilipinas! Salamat, Rose. Eto naman, 400 kaba ng bigas na inabandona sa pantalan ng Bungaw na kumpiska na ng PNP. Detalye ng balita mula kay Aris 19, June Dimakuta. Assalamualaikum, June. Alaikum-assalam, Kuyang Angel. Kinumpiska ng Bungaw Municipal Police Station katuwang ng Tawi-Tawi Provincial Police Office ang inabandonang 400 sako ng bigas sa barangay Pagasinan, Bungaw, Tawi-Tawi na ayon sa initial investigation ng PNP, smuggled rice umano ang naturang 400 kaban ng bigas na nagkakahalaga ng 508,000 pesos. Sa impormasyon mula sa Bungaw PNP, nakatanggap umano sila ng report mula sa isang concerned citizen kaugnay sa nakafile na bigas sa bahagi ng pantalan na ibinaba mula sa isang barko. Nang tunguhin ng kapulisan at nagtanong-tanong sa mga tao sa lugar, wala umanong umakong nagmamay-ari sa naturang bulto ng bigas na kinukonsidera nilang smuggled rice at walang anumang papeles. Dahilan dito, hinakot ito ng kapulisan at dinala sa Bungaw Municipal Police Station para sa documentation at nakatakda umanong ito turn over sa Bureau of Customs for custody and disposition. Pinapurihan naman ni Probar Acting Regional Director Police Brigadier General Prexy Tanggawon ang operating units na patuloy na nakabantay sa mga pumapasok na kontrabando sa Philippine Area of Responsibility mula sa Malaysia. Mula sa kaununahan sa Pilipinas, DZRH, ako si RH19, June Dimakuta. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy na serbisyo, sama-sama tayo Pilipino. Sukran, John. 2 man ang patay sa pagkalunog sa San Jose, Camarines Sur. Detalye ng balita mula kay RH18, Roel Saldico. Roel, good morning. Nawawala si Roel. Diyos marahing aga sa ating mga kababayan dyan po sa Kabikulan, Roel. Ala si Roel. Ay ba, balikan natin mamaya si Roel habang hinahanap si Roel. Roel, nasan ka na? Mahiwagang tunog! Hindi ho yan galit na Bombay na naniningil ngayong araw po na kalayaan. Ang isang item na hinahanap natin dyan ay bangkito. Ayan, giveaway na. Yung pangalawang item, kinakailangan smart ka. Ha? Kasi ginagamit ho yan ng mga smart, ng mga seniors, para po sa mga bagay na dapat nilang gamitin araw-araw. Ha? At bago gamitin yan, dapat ho ay ginagamitan din po siya ng smart dishwashing. Yan. Ang inyo pong masagot, ipapadala po ninyo sa 0919-282-6485. Sundin ang tamang format po ng pagte-text, empty space, name / address / contact number / at ang inyong sagot. Isang beses lamang po maaaring mag-text sa ating text line gamit ang inyong mobile number. At dun ho naman sa mga sasagot online, kinakailangan po munang meron kayong sharer badge. Yan. So ano ang ating mahiwagang tunog na kinakailangang maging smart ka? Pagka ito ay iyong gagamitin. Magandang umaga, Pilipinas! Hoy, and speaking of smart, sa mga smart na mga anak, mga apo, mga pamangkin, padalahon ho ninyo ng smart na pangregalo ang inyo pong mga mahal sa buhay. Lalong-lalo na sa Father's Day. Nandiyan po ang Tangerine Chocolate. Ang Tangerine Chocolate po ay produkto ng mga magniniyog, mga magsasaka, yung pong mga nagbubungkal ng bukid ng mga tatay, dyan po sa Kabikulan, dyan po sa Quezon, nagpo-produce na ho sila ngayon ng dekalidad na cacao beans para mai-process bilang Tangerine Chocolate. Sa tulong po ni Dr. Helen Tan, hinakot po yung mga magagandang planting material ng cacao galing Davao. Itinanim po sa ilalim ng mga nyugan dyan sa Quezon. Kaya ngayon meron ho silang brand na Tangerine Chocolate. May mahigit 10 variants yan na ang ang raw material ay galing din po sa ani ng mga magsasaka. Available po sa 0919-095-5935. At sa mga kababayan natin dyan abroad, pwede ho kayong mag-order sa tangerinechocolate.ph. Ang sabi nga po ni Dr. Helen Tan, sino bang magmamalasakit sa Pilipino kundi ang kapwa Pilipino? Kaya pakiusap po niya
Tangkilikin natin ang gawang atin. Maganda umaga, Pilipinas! Bangayan ng bago at dating liderato ng Senado sumiklab dahil sa usapin ng bagong Senate building. Detalye mula kay Raymond Adpa, RH28. Raymond, good morning. Sa halip na humupa ay muling uminit ang bangayan ng mga dati at bagong mga opisyal ng Senado. Ito ay kasunod ng kautusan ni Senate President Francis Chis Escudero na suspindihin ang construction ng bagong Senate building sa Taguig City. Ayon kay Escudero, hindi katanggap-tanggap na abutin ng 23 billion pesos para lang matapos ang magiging bagong tahanan ng Senado mula sa original nitong budget na 8.9 billion pesos. Tiyak na hindi maganda sa panlasa ng ating mga kababayan ang laki ng gagastusin sa panahon na naghihirap ang bansa. Dahil dito ay maantala ang kanilang paglipat sa bagong Senate building at hindi aabot sa taong 2025. Kailangan muna ng masusing review sa proyekto sa panguna ni Senador Alan Peter Cayetano na siyang bagong chairman ng Senate Committee on Accounts. Hindi naman ito nagustuhan ni Senador Nancy Binay bilang dating chairman ng Senate Committee on Accounts na siyang nangasiwa sa proyekto. Hindi man lang daw siya ipinatawag, kinausap, tinawagan o tinext man lang ni Senate President Escudero bago naglabas ng pahayag na ipaliwanag sana niya ang tunay na sitwasyon ng proyekto. Sabi ni Binay, mas pinili ni Escudero na nakinig sa mga marites at mga bubuyog na bubulong-bulong. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito si Raymond Adpaas, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Maganda umaga, Pilipinas! Ayan, kaya mag-iingat tayo sa mga marites. 2 patay sa pagkalunog sa San Jose, Camarines Sur. Detalye mula kay Roel Saldico. Roel? Patay agda sa 2 minor de edad matapos ang mga ito malunod sa dagat sa barangay Kalalahan sa San Jose, Camarines Sur pasado alas 4 ng hapon kahapon. Ayon sa ulat ng PMP, naglalaro ang mga biktimang sina Rachel, 13 years old at Jacob, 9 years old, kasama ang 2 pang iba pa. Sa dagat ng biglang maanod ng tubig ang tsinelas ng isa pa sa mga ito. Inagapan naman ng dalawa ang tsinelas, ngunit sa kasamaang palad ay nagresulta ito ng kanilang pagkakalunod. Sinubukan pang sana mga itong i-revive at isugod sa ospital, ngunit ito itinagtarag ng mga doktor na dead on arrival. Labis naman ang pagkakadalamhati ng mga pamilya ng mga biktima sa sinapit naman ng mga nalunod. Ito ang DZRH, kaunaan sa Pilipinas. Roel Saldico, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy ang serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino! Maraming salamat, Roel. Samantala, yung beauty queen actress na si Evangeline Pascual, may pakiusap po sa mga bashers. Tigilan na daw po ninyo yung bagong Miss Universe Philippines na si Chelsea Manalo. Detalye na balita mula kay Morley Alinio. Morley, good morning! Gising na ang showbiz, rampa na Pilipinas. Good morning, Kuya Angel. Nagkaroon ako ng chance na makausap si Evangeline Pascual. At ayon sa naturang beauty queen actress, wag na daw sana nating ibas pa ang bagong Miss Universe Philippines na si Chelsea Manalo. Dahil una tigit sa lahat, maganda naman daw si Chelsea, matalino, smart at walang dahilan para hindi nito may uwi ang corona para sa ating bansa. Ang nakakalungkot lang daw, sabi ni Evangeline, sa halip na tulungan ang mga kababayan natin na lalaban sa ibang bansa na magdadala ng ating bandila, ay dinudurog pa raw ito ng mga buzzers. Pakiusap niya, huwag nang ibas pa si Chelsea dahil matalino, maganda at smart naman daw ang naturang bagong Miss Universe Philippines na si Chelsea Manalo. Yan ang ating DZRH Showbiz News. Ito po ang inyong RH47, Morley Alinio. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Maganda umaga, Pilipinas! Thank you, Morley. Alas 4:49 na po ang oras sa buong kapuluan. Anumang oras po pwede ho tayong mag-ultabayo. Ang ultabayo po ang postbiotic with Lactococcus lactis strain na plasma na galing po sa Japan. Ito po dumaan sa clinical trial. Bawat capsule po ng ultabayo ay nagtataglay ng 50 billion cells ng Lactococcus lactis strain plasma. Lupit, ganun kadami.
At eto pa ha, yung pong Lactococcus lactis strain plasma ng Ultamayo ay dumaan po sa clinical trial. Hindi po kwentong kutsero, kaya nakakabilim ba? Ang Ultamayo po ay available sa Mercury Drug, Mesco Drug, Passmed Pharmacy at John's Pharmacy. At available din po ito online sa Lazada at saka Shopee. Basta siguraduhin lamang po ninyo galing po ito sa Theoxis Health Ventures. At ang mahalagang paalala, ang Ultamayo po ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Ang isang advantage lamang po nito, bukod po sa ito po ay halal certified at rehistrado sa Food and Drug Administration, ang Ultamayo po ay pagpasok po sa ating katawan, pinagagana nga po yung PDC, yung plasmacytoid dendritic cell na nag-activate po sa ating immune system. Kaya pagpasok po niyan, di ba? Pinalalabas niya yung mga toxins sa ating katawan at habang tayo natutulog ay pinapanumbalik ang ating lakas. Nang sa ngayon pagising mo, sasabihin mo, Ivan, ang pogi mo ngayon. Sasagot naman si Ivan, hindi naman, since birth. Ayan ha. Ang importante, kung kayo may mga katanungan pa, pwede ho kayong mag-text sa 0919-110-6580. Ulitin natin ha, 0917-110-6580. Yan ho kayong mag-text para ho sa mga experts opinion o mga paglilinaw sa mga gusto ho ninyong maitanong sa ating pong mga eksperto. Maganda umaga, Pilipinas! Nagbabala naman ang Food and Drug Administration laban sa pagbili at paggamit ng counterfeit version ng isang over-the-counter medicine para sa muscle pain. Partikular na tinutukoy ng FDA ang ibuprofen, paracetamol o yung Alaxan FR 200 mg 325 capsule. Ay, merong peking version sa merkado. Naku! Pinapaiwas po ng FDA ang publiko sa pagtangkilik sa mga counterfeit drugs dahil sa posibleng health risk na maidudulot nito. Binalaan din ng FDA na magkakaroon ng parusa ang sinumang mahuhuling nagbibenta ng peking gamot. Hinimok din ng mga consumer na bumili lamang sa mga establishmento na lisensyado ng FDA. Garbage collector naman na wanted sa kasong statutory rape arestado sa Balanga, Bataan. Detalye ng balita mula kay Danny Kumilang, RH37. Danny. Arestado ang isang 23 anyos na binata na isang garbage collector na wanted dito sa kasong panggagasa sa isang babae na inaresto ito sa Barangay Malabya, lungsod ng Balanga sa Bataan kahapon. Sa ulat mula sa Camp Cirilo Tolentino kay Provincial Director Colonel Permetria, dinakip ang akusado na si alias Jerry sa bisa ito ng warrant of arrest na inisyu ni Presiding Judge Family Court RTC Branch to Balanga City, Honorable Dorina Castro Baltasar, dahil sa kasong statutory rape. Dinakma ito at pinusasa ng mga arresting unit, saka ipinaalam sa kanya ang kanyang kaso at ang kanyang mga karapatan, saka ikinulong ito sa detention facility ng Balanga City PNP. Ang suspect ay walang inirekomenda ng piyansa ang korte para sa kanyang pansamantalang kalayaan. Nagpapasalamat naman ang pamilya ng biktima sa PNP sa mabilis sa pagkakadakip sa rapist na suspect at mabibigyan na rin umano ng hustisya ang ginawang pang-aabuso nito sa kanyang biktima. Mula sa kauna-unahan sa Pilipinas, DCRH, ito si Danny Kumilang. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino! Maraming salamat, Danny. At muli, para ho sa ating mga kababayan dyan po naman sa Central Luzon, at nating kalimutan yung pong inaalok sa atin ng Westchester Realty. Ito na po yung pinakamurang ready for occupancy unit sa housing industry. Abay, 5% lamang ho yung down payment, pwede pang gives. At 10 days after ho ng, o 7 days after ng take out ng Pag-ibig Housing Loan, pwede na ho kayong maglipat bahay agad. Santak nyo, 20,000 pesos all in down payment. Pwede ka na maglipat bahay agad. Yan po ang proyekto ng Westchester Realty dyan po sa Severa Mabalacat, Severa Bacolor at Samira na napakalapit lamang po sa Clark International Airport. Malapit po sa City Hall, sa mga department stores, eskwelahan, sa simbahan at iba pa pong mga amenities. Nandiyan malapit na malapit din po sa palengke. Ano ha? Kaya ano pang iniintay po ninyo? Ito pa rin ang pangarap na magkaroon ng sariling bahay sa presyong abot kaya. Holiday ngayon po, pwede ho kayong mag-tripping siguro doon. Ha? Mag-text muna o tumawag sa 0996-501-5555
o sa 0947-434-5555. At kung ngayon pa ho kayo bibili, may chance pa ho kayo manalo ng 342 sa anumang Asian destination kung kayo ay tatama doon sa lokasyon na inyong target sa pamamagitan po ng DART. Kaya ano pang iniintay po ninyo? Tawag na para makabiyahe ng libre patungong Japan, Taiwan, Singapore, Thailand at iba pang mga Asian destination. Importante lang, o pwede pang Singapore. Ang importante lang, kinakailangang mag-practice ho kayo ng pagdadart bago magpunta doon. 0996-501-5555 at 0947-434-5555. Maganda umaga, Pilipinas! 4:55. 85th Anniversary Countdown. Ay, narinig mo na ba ang malaking balita na muling uukit sa kasaysayan ng tinig ng asul, pula at dilaw? Dahil malapit na ang ingrandeng pagdiriwang ng kauna-unahang radyo sa bansa. Sa panibagong yugto ng ating himpilan, sama-sama nating balikan ang makasaysayang legasiya ng DZRH sa puso ng bawat Pilipino. 34 days na lang, ano ha? Tama? 34 days. 33. 33 days na lamang at muli na naman pong magsasama-sama sa ika-85. Para sa iisang adikain, iisang tungkulin, sama-sama tayo Pilipino. Para sa DZRH, ako po si Angelo Palmones. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. DZRH, magandang umaga Pilipinas sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Online. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga Pilipinas. Alas 5 na po ng umaga, 2 Philippine Eagle ang pakakawalan sa Leyte sa Hunyo 28 upang maparami ang kanilang populasyon. Ang Philippine Eagle ang ating national bird. Dinala ang pares ng critically endangered eagle sa barangay Cabagna, Burauen, Leyte kahapon. Ayon kay Dr. Jason Ibanez, Director for Operations ng Philippine Eagle Foundation Program, ito ang unang pagkakataon na naglipat ng agila mula Mindanao patungong Visayas. Layunan niya na ma-reinforce nito o ma-reintroduce ang populasyon ng nasabing mga agila sa ancient nesting site ng Mount Anunang Lobi na isa pong key biodiversity area. Ang mga ibon na ito, mga rescued eagle po ito, no ha? Ang mga pangalan ay Uswag at Carlito. Bawang sumailalim sa rehabilitasyon ng Philippine Eagle Center. Nasagip ang 3-year-old male eagle na si Uswag sa paanan ng Mount Apo sa Davao City noong 2023 matapos magtamo ng bullet injuries. Ang babaeng agila naman na si Carlito ay... Teka, baka baliktad. Si Carlito siguro yung lalaki, no ha? 5 taong gulang... Nasagip naman mula sa Trento sa Agusan del Sur noong 2022 dahil din sa tama ng bala ng baril. Kayo naman, oo. Carlito talaga yung pangalan niya. Iba talaga ngayon, ano? Parang yung aming kapitbahay, si Boy ang pangalan. Babaeng tao, Boy ang pangalan. Hindi pa ginawang Boya, no ha? Sinabi naman ni Ibanez na balak pa nilang magpakawala sa Leyte ng 18 wild reared eagles mula Mindanao sa susunod na 5 taon. Noon pang 2007, huling nakakita ng pares ng agila sa Leyte at may isa namang namataan sa lugar noong 2012 bago tumama ang Typhoon Yolanda noong 2013. Kaya pakiusap natin sa ating mga kababayan dyan po sa Leyte, ha? Pagka nakakakita ho kayo ng ganyang klase ho ng ibon, alagaan po natin, ha? Proteksyonan ho natin dahil yan po ang ating pambansang ibon, ha? At kayo naman ho sa ating mga kababayan dyan sa Mindanao, alalahanin din po natin na pag sinaktan natin yan, parang sinaktan na rin natin ang kasarinlan ng ating bansa. Dahil kaya ho tayo mayroong sariling national bird, ay dahil tayo po ay malayang kilalanin kung ano man yung endemic po sa Pilipinas. Maganda umaga, Pilipinas! 8 pong pamilya sa Masara landslide sa Masara mga landslide survivor ito binigyan ng bahay sa pamamagitan ng Balayanihan sa Davao de Oro. Detalye na balita mula sa Action Radio Davao mula kay Jun Soter. Jun, may buntag.
Naging matagumpay ang ginawang groundbreaking at blessing ceremony sa Balayanihan Build for Masara Landslide Survivors doon sa Barangay Panibasan, lungsod ng Mako, Davao de Oro noong Hunyo 10, 2024. Pinangunahan mismo nila ni Deputy Secretary General Soponius Punyong Gabonada Jr., ang representante ni House Speaker Martin Romualdez, Davao de Oro 1st District Representative Maricar Zamora, Vice Governor GB Tyron Uy, Papa Gob Arturo Uy, Tingog Party List at mga local officials ng Mako ang ceremonial groundbreaking para sa tatayong 80 na bahay para sa mga landslide survivors. Ang nasabing programa, inisyatibo nila Balayanihan Program Director Vice Governor Tyron Uy, Balayanihan Resource Manager Congresswoman Maricar Zamora kasama ang mga partners dahil sa pag-alala nila sa mga survivors sa Masara landslide na hanggang ngayon nakatira pa rin sa 10 City kung saan 4 na nagka-heat stroke at 1 ang namatay. Aabot naman sa 10 million ang nakalaang pundo para sa itatayo na 80 na bahay. Pinasalamatan naman ni Congresswoman Zamora si Speaker Martin na siya ang major sponsor at iba pang mga generous civilians. Personal na binigay ni DSG Gabonada ang 3.5 million na cheque kasabay ng ceremonial signing at groundbreaking sa Balayanihan Build. Inaasa naman na matatapos ang bagong mga bahay sa loob ng 2 buwan. Mula sa Action Radio Davao, June Soter para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino! Daghang salamat, John. Dream big, work hard, have faith, serve the people. Itong binigyan din ni Senator Bongo sa kanyang pagsasalita sa 51st Commencement Exercises ng Philippine Christian University. Yan po sa Dasmariñas City sa Cavite. Ginanap ito sa PICC o Philippine International Convention Center. Kasabay ng pagbati sa mga nagtapos, 849 sila ha. Iginit ni Senator Go ang kahalagahan ng transformative power of education. Hinimok din ito mga bagong graduate na doblehin pang pagsisikap at ang kanilang dedikasyon sa pag-aaral tungo sa magandang kinabukasan. Kinilala rin ni Senator Go ang mahalagang papel ng pamilya na walang sabang sumusuporta sa kanilang mga anak sa krusyal na bahagi ng kanilang journey. Patay sa pamamaril ang isang lady prosecutor habang papasok sana ng kanyang bahay sa Digos City, Davao del Sur. Kinilala ng Digos Police ang 54 anyos na biktimang si Eleanor de la Peña, Assistant Provincial Prosecutor ng Davao Occidental. Sakay ang biktima ng kanyang pickup truck nang mangyari ang krimen kung saan nagtamo siya ng tama ng bala ng baril sa ulo. Ang suspect na naaresto mismong half-brother ng biktima. Kinilalang si Arnel Galot de la Peña, 56 anyos pero hindi pa alam ng mga otoridad ang motibo. Lumilitaw naman sa investigasyon na nasa gate ng kanyang bahay ang prosecutor nang lapitan ito ng nakamotorsiklong gunman at saka pinaulanan ng bala. Tindi ng galit, ano ha? Naiposte ng Pilipinas ang pinakamalaki nitong trade gap sa mga produkto sa loob ng 5 buwan. Ayon sa Philippine Statistics Authority, naitala ang 4.76 billion peso o billion dollar deficit noong Abril, 1.5% na mababa kumpara sa 4.83 billion dollar sa kaparehong period noong 2023. Ito na ang pinakamalaking trade deficit. Simula nang maitala ang 4.77 billion dollar noong Nobyembre ng 2023 at mas malaki pa rin kumpara sa 3.44 billion dollar trade deficit noong Marso. Tumaas sa 26.4% o nasa 6.22 billion dollars ang export sales ng Pilipinas noong Abril, pero ang import pa more! 10.98 billion dollars. Tapos babawasan pa natin ang taripa sa bigas at iba pang mga imported na agricultural products para nating sinabsidize ang mga dayuhang magsasaka. Ali, congratulations. Tumaas pa ng 5.5% ang benta ng mga sasakyan sa bansa nitong Mayo. Sa datos ng Chamber of Automotive Manufacturers of the Philippines at Truck Manufacturers Association, nakapagbenta ng 40,271 unit ng mga local dealers noong isang buwan. Mas mataas ito kumpara sa 38,000 units na naibenta sa kaparehong panahon noong isang taon. Ayon sa CAMPI President na si Romel Gutierrez, bunso rito ng improvement sa supply at consumer demand, ganyan din ang tumataas na automotive financial scheme at extensive sales activities.
Mahigit naman sa 187,000 units ang overall sales mula Enero hanggang Mayo ng 2024, mataas ng 12.7% mula sa parehong period noong 2023. Kailangan muna ng kautusan ng korte bago mabawi sa LTO ang mga na-impound na mga kolorom na public utility vehicle. Doon sa mga matitigas na ulong membro ho ng Manibela. Ayon kay LTO Chief Vigor Mendoza II, ito'y kahit pa nakapagbayad na ng multang may-ari ng sasakyan. Kailangan na niyang lagyan ng pangil ang anti-colorum campaign ng gobyerno dahil matagal ng problema ang iligal na operasyon ng mga kolorum sa bansa. Inatasan din ni Mendoza ang lahat ng mga regional director, mga district office heads at unit chiefs na maghain ng kasong kriminal sa bawat matagumpay na operasyon. Kinekustyon naman ng Philippine Charter Statistics Office ang graft at plunder complaint na inihain sa ombudsman ng grupong FPJ-PM laban sa mga opisyal ng ahensyang may kinalaman sa e-lotto agreement nito sa isang pribadong kumpanya. Sa isang panayam, ipiniliwanag ni PCSO General Manager Mel Robles na inuprobahan ng Office of the President ang technical rules sa betting platforms ng ahensya na kinabibilangan nga ng e-lotto. Paliwanag pa ni GM Robles, ang PCSO ay nagsasagawa ng e-lotto alinsunod sa otoridad na ibinigay ng OP noong pang 2021. Idinagdag pa niya na ang pagsasagawa ng e-lotto ay alinsunod sa payo ng Office of Government Corporate Council na nagsabing tenable naman ang MOA dahil ang kumpanyang ang MOA nila sa kumpanyang Pacific Online System Corporation. Ayun. Magandang umaga kay Melyonario. Kay Melyonario na marami pa rin hong problema dyan po sa mga pabola ho ng PCSO. Ako pa rin, hindi nyo pa rin ako makukumbinse doon ho sa mga anomalyang kinasangkutan sa bola ng LTO. Tutol naman ang Teachers Dignity Coalition sa direktiba ng Malacanang na pagsama sa bagong Pilipinas Theme at Pledge sa lingguhang flag ceremony sa mga paaralan at matanggapan ng gobyerno. Ayon sa Teachers Dignity Coalition, impractical, unnecessary ang hakbang na ito at sumasalamin lamang sa political propaganda tactics noong panahon ng martial law. Para sa kanila, posibleng layon lamang nito na magpako ng brand of governance sa mga estudyante sa halip na turuan sila ng tunay na diwa ng nasyonalismo. Ayon pa sa grupo, ang tunay na nasyonalismo at pagkamakabayan ay hindi namumunga sa mga ritual o nakukuha sa bulag na pagsamba sa mga pambansang simbolo, lalo na sa umano'y isang propaganda. Well, naglabas po kami ng statement regarding that. So, sa tingin namin ito ay impractical, no, dahil kakain ito ng oras, no, ng mahabang oras sa flag raising ceremonies, no, tuwing Monday. At hindi ito kailangan, no. This is unnecessary. And sa tingin namin hindi na kailangan pang ituloy ito. So kayo at hindi makakapagturo, no, ng nationalism and patriotism, no, dahil hindi sa ganitong paraan itinuturo ang nationalism at patriotism. Oo nga naman. Tsaka alam ho ninyo, mas madaling i-memorize yung dating panatang makabayan eh. Di ba? Iniibig ko ang Pilipinas, itong tahanan ng aking lahi. Ako'y kanyang kinukup ko pa tinutulungan. Mas makabuluhan ho yung binago-bago ng mga nagdaang administrasyon. Pagkatapos ngayon, eto, dadagdagan pa. Sabi nga ng mga estudyante, bago ba tapos siguro ang flag raising ceremony, recess na. Babawasan nyo pa yung oras ng kanilang pag-aaral. Ano ba naman yan? Balik operasyon na ang online system ng PNP Civil Security Group matapos na mapaulat ang data breach noong May 17. Ayon sa CSG spokesperson na si Lieutenant Colonel Oidisan Geltiano, tumatanggap na muli sila ng mga aplikasyon para sa firearm registration. Simulaan niya ng magbalik operasyon ng system noong isang linggo. Nasa 1,500 applications na para sa gun license ang naproseso kada araw. Sinabi pa ni Golciano na may bago ng security features ang online system ng Firearms and Explosive Office upang maiwasan ang anumang data breach. Maaari niyang makaranas ang ilang online applicant ng mga issue gaya ng missing profile pictures at Google Authenticator errors, pero tinutugunan na ito ng kanilang IT team.
Isinusulong naman ni Senator Amy Marcos ang pagkakaroon ng karagdagang high-tech equipment para sa NBI. Ayon kay Senator Marcos, mas magiging epektibo at episyente ang pagganap sa tungkulin ng ahensya kung meron itong modernong kagamitan. Hindi niya dapat na mapag-iwanan ng NBI dahil nasa high-tech age na ang krimen. Lalong-lalo na ho yung mga criminal syndicate na matagal nang nag-invest sa teknolohiya. Sinabi pa ni Senator Marcos, kailangan ding dagdagan ang mga tauhan ng NBI dahil bumabagsak sa kanila ang halos lahat ng mga investigasyon sa bansa. Idiniin pa ni Senator Amy na long overdue na ang construction ng modernong building nito matapos ang demolition sa lumang pasilidad na naapektuhan ng magnitude 6.1 na lindol noong 2019. Ginawa ni Senator Marcos ang pahayag sa groundbreaking ceremony ng 2.4 million pesos modern NBI building sa Maynila na magsisilbing Administrative at Operations Department sa 2027 matatapos. Anong taon na ba ngayon? 2024, 2025, 2026, 3 years ha. Magkakaroon ito ng 12 palapag. Merong roof deck, helipad, multi-level parking lot, dormitories para sa mga ahente at mga empleyado, meron pong gymnasium at meron ding shooting range. Aba! Wala ito dyan sa gymnatorium dyan sa Tarlac City. Yung gymnatorium daw po na 5 taon na hong ginagawa, wala naman daw pong 2 billion. Nasa mga 1.7 naman daw po, 1.7 billion pa lang naman daw po, mga 1.4 hanggang 1.7 ang nawawaldas, ang nagagastos diyan, ha. Galing ano ha. Tapos ngayon taon na, ang daming kailangan, eskwelahan at iba pang mga pasilidad, ha? Pero ang sabi ho ng ni Grace Ansano, ang sabi daw sa kanya ni Mayor, matagal na namin pangarap yan. Ang tanong, kailan matatapos? September daw po, tapos na yan, ha? Maganda umaga, Pilipinas! Pinayuhan ng International Monetary Fund ng gobyerno na repasuhin ang tax incentive programs nito. Ayon kay IMF Deputy Division Chief Elif Arbalati Saksgard, layon itong mabilis na maibaba ang fiscal deficit at maibisan ang economic shocks. Halimbawa nito ang pagbababa ng tax exemption at pagpapahusay sa tax refund system upang mapataas ang compliance. Pero klinaro niya na hindi ibig sabihin ito na dapat itaas ang tax rate, bagkos ay palakasin lamang ang implementasyon. Very nice, ano ha? Ang ganda ho nitong paalalang ito mula po sa International Monetary Fund. Sana naman po nakikinig po yung ating mga kaibigan dyan po sa Bureau of Internal Revenue. Yeah? Ang sabi ho niya, efficient collection. Episyenteng pagpapatupad po ng mga batas natin. Sa record ho, eto ho, hindi ho natin iniimbento ha. Batay po sa tala, sa records ho mismo, ang poor collection po ng BIR ay consistent mula January hanggang May ng 2024. Hindi po naabot ang goal na itinatadhana po ng Department of Finance at ng Department of yung DBCC, yung Budget Coordinating Council. Ang ginagawa daw po ngayon ng pamunuan ng BIR, sino bang commissioner ngayon ng BIR? Si John Lumagi. Humihirit ito. Dapat daw po magkaroon ng drastic changes. Bakit to ang BOC? Bakit ang Bureau of Customs nakakakota? Bakit ang BIR hindi? Siguro kinakailangan isipin muna ang bayan bago ang bulsa. Ayan, Alam ba ninyo, sumulat ho ang pamunuan ng BIR kay Secretary of Finance Ralph Recto. At ang hinihiling daw ay mabawasan ang kanilang goal. Ay, susme. Huwag kasing unahin si Tara Jing. Nang sa gayon kayo po ay makagol. Magandang umaga kay ARD Dante Tan, Assistant Regional Director ng BIR Makati. Ayan, Kumusta na kayo, sir? Malaki na hubang ating bag. Maganda umaga, Pilipinas! Si Kaobet Badrina muna mula sa Pag-asa. Kasama na natin. Kaobet, good morning. Naputol si Kaobet. Ay, nawawala si Kaobet.
andyan na si Congressman, sige, unahin na muna natin si Congressman Romy Acop ng Antipolo. Kong, magandang umaga po sa inyo. Kung Angel, magandang umaga rin at sa iyong mga napakaraming tagapakinig. Uy, kung nakakabahala na ito. Police Major, sabit sa karnaping o dun sa rentangay. Tapos yung iba naman, sabit sa kung ano-ano talaga, sabi ko, ano pa ba kailangan gawin? Mukhang lahat ho ng pagdidisiplina o mga batas na pwedeng gawin para sila madisiplina, tinasa ng sweldo. Gumagawa pa rin ho ng ganitong kalokohan? Yan nga rin ang napapansin namin na Kong Angel. So, ano pwedeng gawin? Well, sa tingin ko naman, Kong Angel, hindi naman kakulangan sa batas, memorandum circular at mga utos para madisiplina ang kapulisan. Ang nakikita ko is sa aking palagay lang ay ang yung number one, yung mga commanders natin mukhang nakakalimutan nila ang pangunahing obligasyon po nila ay ang pagdisiplina ng kanilang mga tauhan. Paano hong nakakalimutan? Di ba obligasyon nga nilang disiplinahin ang kanilang mga tauhan? Yung ang napapansin ko, nagkakaroon na po ng familiarity. Yung bang halimbawa ako ang pinakamataas sa isang bayan, ang isa sa aking obligasyon ay ang pagdisiplina sa aking mga tao para matupad nila yung kanilang tungkulin. Di po ba? Kaso, hindi po yung binibigyan ng prioridad yung pagdisiplina sa kanilang mga tao. Pagkos ang pinagtutuunan ay yung accomplishment, yung operational accomplishment. Kahit na gumagawa ng kabalbalan, basta't mayroong sinasumiting mga accomplishment, okay lang. Pero meron na rin po kaming napansin na isa na sa paggawa ng kanilang accomplishment ay lumalabag na rin po sila sa batas. Lumalabas na rin po sila sa tamang paggawa ng kanilang tungkulin. Para bang Machiavellian principle, the end justify the means para sa kanila. Basta't may accomplishment, okay lang. So, ang nire-recommenda ho niyo, dalasan yung revamp, yung pagre-reshuffle? Hindi po. Ang dapat tingnan ay kung sino po yung nagkakamali at lumalabag po doon sa batas at sa kanilang mga circular, ay dapat madisiplina kaagad. Yung bang certainty of punishment for the wrong that you do. And yun naman trabaho. Tingnan po niyo. Oo. Di po ba na nagkakaso po sila? Kinakasuhan nga naman ng mga nasaktan, pero matagal po Kung titingnan po natin, ikumpara po natin dun sa militar, doon po sa militar, mabilis po yung military justice system nila dito sa kapulisan, sinusunod po yung civil service law. Kaya nga ang palagi kong nire-recommenda sa kanila, dapat magkaroon na sila ng sariling police justice system. Tingnan po ninyo yung Coast Guard. Kung titingnan po ninyo yung Coast Guard, yung patas po nila, ay nandun po yung ang susundin ay yung military justice system. So, babaguhin ho natin ang ang mga pulisiya ng IAS? Kasi di ba meron nga tayong Internal Affairs Service. Opo. Oo. So, hindi ganun ka-efficient ang IAS? Hindi ko po sinasabi na hindi ganun ka-efficient. Meron mang lapses yan, pero ginagawa po nila ang trabaho nila. Ang importante po sana is mapabilis po yung pag-imbestiga at pagbigay ng punishment. Huwag na pattern sa civilian. Kasi kung sa civil service. sa civil service.
O nga, kasi yung po yung sinasabi ko, dahil tingnan po ninyo yung Coast Guard, civilian nga po sila, kaya lang military justice system ang nananaig dahil nandun po sa batas po nila eh. Nako, oo nga naman. Ano, ha? Kailangan ba ng batas yan, Kong? Hindi naman kailangan. Inirekomenda ko na nga sa NAPOLCOM yan na NAPOLCOM. Why don't you come up with a police justice system applicable to the police force? Okay. This will be approved by NAPOLCOM and concurred by the Civil Service Commission. So hindi kinakailangan ng mahabang proseso ng ng pagsasabatas. Opo. Okay. So ano ho sabi ho ng NAPOLCOM? Sinabi po nila na pag-aaralan po nila. Nako. Oo. Hindi naman ho po pwedeng mag-file ng bill to that effect? Pwede naman mag-file ng bill but it will take long. Alam mo naman yung proseso ng pagpapasa ng isang batas. Oo. So, yun lang pala. Dapat pala bulag ang kalampagin dito, NAPOLCOM. Di ba? Opo, sa akin. Para mas mapabilis. Kumusta naman ho kayo, Kong? I'm good, Kong Angel. I hope you are also. Oo. And anong mensahe nyo gustong iparating? Hindi lamang po sa mga pulis. Ano ho ninyo? Isa ho sa mga ginagalang na dating miyembro ho ng PNP, si Congressman Romy Acop. Pag sinabing si Poca yan, alam na nila, disciplinarian yan. Ano gusto nyo iparating sa ating mga kababayan, lalong-lalo na ho sa mga retired at mga active members po ng Armed Forces of the Philippines at ng PNP ngayong pong araw ng kalayaan? Sa aking mga kasamahan na nagretiro na, huwag po sanang mawala sa ating dibdib at isip yung ating idealism para sa ating bansa at para sa ating mga kababayan. Para naman dun sa mga naandun ngayon sa dati naming organisasyon, sana po gawin po nila yung kanilang tungkulin ng naayon po sa ating batas. At huwag po sanang mawala sa kanilang puso yung kapakanan ng ating bayan at mga kababayan. Ayan. Teka pala, pahabol ko nga pala, Kong, kasi baka bukas makalawa magka-problema po yung PNP Aviation Security Group dahil hanggang June 15 na lamang ang kontrata nung pong existing security provider sa mga airports natin under CAAP, sabi ko nga, okay lang naman, wala namang maging problema kung magkakaroon ho ng palitan after 20 years. Kaya lang, ito ho yung isang problema. Ang hinahire dahil nga sa yung palang nanalo yatang mga security providers, kulang ng tao, nag-hire ngayon ang CAAP ng job order. Di ba under sa SOSYA, SOSYA, bawal ho yung pag-hire ng JO. Kasi, di ba, hahawak ng baril yan. Opo. Titingnan po natin kung ano po yung mga kwalifikasyon, yung binabalak po nila pag-hire ng job order. Kung hindi po naayon sa batas, hindi ko po nakikita na bakit ginagawa ng CAAP authorities ito. Yun nga hindi biro ito dahil vital installation po yung pinag-uusapan natin. Hindi naman ito ordinaryong eskwelahan, ordinaryong bahay na kahit na gwardiya na kulang ng training, po pwede, kahit nga yung mga gwardiya dinideploy sa mga ordinaryong kinakailangan po ng lisensya at saka ng training Tapos itong vital installation, nakalagay ho doon sa kanilang recruitment no job experience not necessary. Aba, kalokohan naman yata yun. Diba? Talaga, kung ganun po ang ginagawa po nila, titingnan ko Kong Angel, yung bagay na yan, and tatawagan na lang kita kung ano ang aking makakalap na impormasyon sa bagay na ito. Kasi hanggang June 15, nakakabahala yun. Massive yung hiring na ginagawa nila ng JO. Job order? Pero normally yan, maaaring kukuha sila ng bagong
bagong ahensya para mag-provide ng trabaho na yan. Hindi, actually, nagpabid nga ho sila. Kaso, yung yatang mga nanalong bidder, hindi hindi sapat yung tao. Kaya, to augment, yun anyway, balitaan din ho namin, mag-forward din ho kami ng mga impormasyon ho sa inyo, Kong, ha? Thank you. Sige. Apo. Kong Angel. Magandang umaga po, ha? Ayan. Magandang umaga rin, Kong Angel. Thank you, and Happy Independence Day. Ayan, si Congressman Romy Acop ng 2nd District ng Antipolo. Yan ho, ang talagang pagka nag-i-eleksyon unang pumapalakpak. Kampanya pa lang, panalo na Wala lumalaban Ayan, ha? Eto pa, ha? Alam ba ng CAAP na meron pong mga existing labor laws, partikular na sa job security, benefits and condition, para po sa mga manggagawa? Yung bang mga JO na kanilang i-hire, ganun din po ang prinsipyo. Narinig nyo naman, di ba? Meron tayong in-interview dito na head ng security ng isang ahensya ho o isang tanggapan po ng CAAP, di ba? Ang sabi niya nga, nag-hire na nga po ng JO para ho sila'y palitan. At saka ito bang mga hinahire bilang security airport assistants, sila ho ba'y may sapat na training para po sa mga potential threat? Nako. Ito ho, dapat ho talagang masilip. Maganda umaga, Pilipinas! Si Kaobet Badrina mula sa Pag-asa. Balikan natin. Kaobet, good morning! Maganda umaga, Sir Angel, at maligayang araw ng kasarinlan sa buong bansa. Ngayon po, wala tayong minomonitor na low pressure area, wala rin tayong inaasahang bagyo in the coming days. Possible hanggang long weekend. Sa ngayon, base sa datos natin, medyo malit pa yung chance na magkaroon tayo ng bagyo. At ngayong araw nga, lalo na't marami tayong mga gawain, may kinalaman sa ating pagdiriwang ng kalayaan. Malit yung chance ng mga pag-ulan sa umaga. Pero sa hapon hanggang sa gabi, mga localized thunderstorms ang maaring maranasan sa pag-iral yan ng easterlies. Ito yung hangin nagbumula sa karagatang Pasipiko. Medyo mahina ngayon yung habagat kaya hindi rin sustained yung mga pag-ulan natin. Wala rin po tayong nakataas sa gale warning kaya sa mga maglalakbay, lalo na't holiday ngayon, sa ating mga sasakyang pandagat, maliliit na mga bangka, ay request naman pumalaot. Di ba na lamang kapag may mga thunderstorms, minsan lalo malakas po yung alon. Sir Angel, yan po yung ating inasa magiging lagay ng panahon sa araw na ito. Wala nakataas na gale warning, no? Wala po nakataas. Ayan, okay. Thank you, Kaobet. Maraming salamat po. Si Kaobet Badrina mula po sa Pag-asa. Pero kung kayo po may mga importanteng lakad, kahit na hindi related sa pagdiriwang natin ng Independence Day, magbaon po ng proteksyon laban po sa mikrobyo, ha? Dalawang formulation ng family alcohol na pwede nating ipabaon sa ating mga mahal sa buhay. Yung family 70% isopropyl alcohol, especially prepared for clinics, hospital, pharmacies, laboratories, pero okay na okay din po yan sa mga households. Very effective sa disinfection at sterilization. Ganyan ang bagsik ng family 70% isopropyl alcohol. Maghapon man natin gamitin, no problem. Hindi po manunuyo ang ating mga kamay dahil meron po itong moisturizer. Yun namang mabangong family rubbing compound improved cologne. Yan po yung mabangong isopropyl alcohol na gamit po ng mga masahista, mga barbero, mga doktor, mga nurse, mga komadrona for sponge bathing and other cleansing purposes. Family rubbing alcohol para hindi siya rachawok na sa mahabang panahon. Mabibili sa naman butik at convenience stores nationwide. Family rubbing alcohol hindi lang pampamilya, pang sports pa. Mayor Senny Mendoza ng Talisay. Magandang umaga po sa inyo, ha? Ganyan din siyempre sa ating kaibigan si Justice Max De Leon. Holiday ngayon, Justice, relax ka na lang muna, ha? At kay Congressman Ador Pleito ng Bulacan. Maganda umaga, Pilipinas! Ma'am Naida Amping ng Maynila, 5:31 na. Okay, bumili ng tangerine chocolate. Pambigay ho ninyo sa inyong mga tatay, sa inyong mga lolo, sa inyong mga uncle, o mga kuyang may mga pamilya na. Padala ho ninyo. Available yan sa 0919-0955-935. Ito po'y produkto ng mga tatay na mga magniniyog, mga magsasaka dyan po sa lalawigan ng Quezon. Sa tulong po ni Dr. Helen Tan, hinakot po yung mga magagandang planting material ng kakao galing Davao. Itinanim po sa ilalim ng mga nyugan. At yun po ginagamit nila ngayon para mag-produce sila ng tangerine chocolate. Ayan, yun po yung brand ng mga magnaniyog, ng mga magsasaka dyan po sa lalawigan ng Quezon. Ang 10 variants po na gumamit din po ng mga raw materials ng tangerine chocolate galing po sa ani ng mga magsasaka ay available po naman sa tangerinechocolate.ph. I-check po ninyo doon. Ayan, ang sabi nga ni Dr. Helen Tan, pagka tinatangkilik po natin ang gawang atin, pinalalakas po ninyo ang loob ng ating mga magsasaka, ng ating mga MSMEs, eventually pinalalakas po natin ang ekonomiya ng ating bansa. Kaya sabi nga ni Dr. Helen Tan, sino bang magmamalasakit sa Pilipino kundi ang kapwa Pilipino?
Mahiwagang tunog. Ito naman po ang ating mahiwagang tunog. Nagkakahalaga ngayon ng 6,000 piso. Kasi dinagdagan natin, dapat 5,000. Dahil Independence Day, ginawa na nating 6,000 pesos. Ayan, okay. Ito na po ang mahiwagang tunog. Hindi nga yan kumakatok na Bombay. Kulit nyo. Yan po ay isang bangkito na ginamit po sa pagpoproduce ng ating mahiwagang tunog gamit ang isa pang item na ginagamit naman ng mga hindi lang mga senior, kahit naman hindi senior gumagamit ito. Kinakailangan ka maging smart to use this. Yan, ginagamitan po ito ng smart dishwashing bago po natin gamitin. Ayan. Ang inyo pong masagot, ipadala po ninyo sa 0919-282-6485. Sundin ang tamang format po ng pagte-text empty space, name / address / contact number / at ang inyong sagot. Isang beses naman po maaaring mag-text sa ating text line gamit ang inyong mobile number. Ayan. Kung kayo ho'y sasali online, kinakailangan meron po kayong tinatawag na sharer badge o i-share nyo muna yung ating programa bago po kayo magpadala ng inyong mga sagot. Maganda umaga, Pilipinas! Tatapusin na ng Department of Budget and Management ngayong buwan ang pag-aaral sa posibleng taas sahod para sa mga government workers. Sinabi ng DBM na nagpapatuloy ang kanilang compensation and benefit study at inaasahan itong maisasapinal sa dulo ng Hunyo. Handa mo na silang suportahan ang implementasyon nito oras na maaprubahan upang masiguro ang competitive at equitable compensation package ng mga civil servants. Ayon pa sa DBM, lain din ito na mapahusay ang kapakanan at productivity ng mga manggagawa sa gobyerno at para maibsan ang epekto ng sirit inflation. Sana all. Iba talaga mas gusto magtrabaho sa gobyerno kaysa sa private sector eh. Tapos meron pang 15-30 employees. Kahit nga sa monetary board, meron doon. Ipinagyabang pa. Hindi na nga ako pumapasok, may sweldo pa ako eh. Ay, sarap buhay, oo. Samantalang dito kayod kalabaw ka, gigising ka lang 2:00 madaling araw. Tapos sweldo ka, di ba? Bago ka sumweldo, natangay na ng BIR yung tax. Pagbayad mo sa mga establishmento, meron pa ni bagong value added tax. Sasakay ka ng mga eroplano, di ba? BBI ka. Meron din pong IBAT. Nadoble ang bilang ng mga barkong pagdigma ng China sa West Philippine Sea. Ayon sa Philippine Navy, naispatan ang 146 na mga Chinese vessels sa 8 maritime picture mula June 4 hanggang June 10. 108 dito ang Chinese maritime militia vessels, 22 ang galing sa People's Liberation Army Navy at 16 ang barko ng China Coast Guard. Sinabi ni Navy spokesperson for West Philippine Sea Commodore Roy Vincent Trinidad, dumami ang Chinese warships kasabay ng naval exercise ng China sa Sabina Shoal. Tinawag itong illegal ni Trinidad dahil sinagawa ang military drill sa loob ng exclusive economic zone ng Pilipinas nitong June 2 hanggang 4. Pinaghahanda naman ang Pangulong Bongbong Marcos sa mga sundalo sa norte laban sa mga bantang panlabas o external threat. Ayon sa Armed Forces of the Philippines, ginawa ng Pangulong BBM ang pahayag sa kanyang pagbisita sa mga tropa ng 5th Infantry Division at Joint Task Force Tala sa Gamo, Isabela. Sinabi ng Pangulo na kailangan ng maging alerto ang hilagang bahagi ng Pilipinas dahil sa mga hindi binanggit na geopolitical development. Tinawag ni Marcos na nakababahala ang nasabing mga banta dahilan para atasan ng military units na maghanda para sa mga naturang misyon. Hindi dadalo ang Pangulong BBM sa Ukraine Peace Summit na gaganapin sa Switzerland. Talib si Presidential Advisor on Peace, Reconciliation and Unity Secretary Carlito Galvez Jr. ang ipadadala ng Pangulo sa Global Summit sa June 15 hanggang 16. Hindi na nagbigay pa ang detalye ng Presidential Communications Office kung bakit hindi dadalo ang Pangulo sa naturang Peace Summit. Matatanda ang personal namang inimbitahan ni Ukraine President Volodymyr Zelensky si Pangulong Marcos na dumalo sa summit nang ito'y biglaang bumisita sa Pilipinas.
Alas 5:40 ang oras sa buong Kapuluan or anytime ha, po pwede ho tayong mag-ultabayo pero pinakamaganda pa rin 2 capsules bago ho matulog. Ano nga pong ginagawa ho ng ultabayo? Ang ultabayo po ay nagtataglay ng postbiotic. Ang postbiotic po naman inaral ng mga Hapon sa pamamagitan po ng clinical study na tuklasan nila na pagka pumapasok pala ang ultabayo na nagtataglay ng postbiotic, ina-activate nito yung commander ng ating immune system, ang plasmacytoid dendritic cell. At po ng postbiotic ang nagtataboy ho ng mga toxin sa ating katawan. Kaya pinalalakas po ang ating immune system. Nakatutulong po ito para magkaroon ng magandang tulog, para magkaroon tayo ng magandang lakas o sapat na lakas sa kinabukasan. Ito pa, available na po ito ngayon sa Lazada at Shopee. Siguraduhin lamang po ninyo na ito po ay galing sa Teoxys Health Ventures. Kung meron ho kayong mga katanungan, po pwede ho kayong mag-text sa ating pong mga medical experts na nakastambay sa 0917-110-6580. Available din po yan sa Mercury Drug, Amesco Drug, Pasmed Pharmacy, Joan's Pharmacy at Curamed. Ayan, ha? Kaya sa panahon ho na matindi ang problema natin sa puyat at pagod, stress, paghanap mo ng salamin, hindi ka pa cute. Ayan, ha? Nandyan po ang Ultabayo. Ang kauna-unahang postbiotic food supplement na rekomendado ng mga doktor, rehistrado sa Food and Drug Administration at ngayon po ay halal certified. At wag na natin kalilimutan ang mahalagang paalala, ang Ultabayo ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Maganda umaga, Pilipinas! 42 na makalipas ang alas 5 oras sa buong Pilipinas. Ang grupo ni Sherwin Alparo mamimigay ng pera dyan sa barangay Magdalo Putol, Kawit, Cavite. Magdalo Putol. Mamaya alamin natin kay Sherwin, ha? High value individual at 2 iba pa arestado naman sa bypass operation sa Makati. Detalye mula kay Noche Kaka sa RH 27. Noche. Kayang Angel, nabingwit sa patibong ng mga operatiba ang 3 manoy tulak ng illegal na droga sa lungsod ng Makati. Nasa 400,000 pesos ang kabuang halaga ng ininalang shabuang nasa basa operasyon. Timbog sina alias Silvestre, 34 anyos, alias Tarek at alias Bebang, 27 anyos. Target sa operasyon si alias Silvestre na isang high-value individual sa pagbibenta ng droga. Ikinasama operasyon sa barangay Guadalupe Viejo sa lungsod kung saan napawi sa pag-iingat ng mga suspect ang 79,000 counterfeit bills at isang 1,000 na bill na ginamit bilang buy basta money. Harap naman ngayon ng mga suspect sa reklamong may kinalaman sa illegal drugs. Mula at kanalan sa Pilipinas, sa DCRH, ako si Natika Kasultuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Dagang salamat, Noche. Samantala, ilang kalsada sa Caloocan ipinasara na para sa selebrasyon ng Araw ng Kalayaan. Nandun si Edwin Duque, RH23. Edwin. Maayong buntag, Kuya Angel. Maaga palang kagabi ay nagpaalala ng pamalang lungsod ng Caloocan kaugnay doon sa mga saradong kalsada na hanggang ngayon ay ongoing preparasyon dito sa may bahagi ng Monumento Circle. Ito ay pinaalalahanan nyo ating mga kababayan, Kuya Angel, na maghanap ng mga daan dahil mahirapan sila rito sa Monumento Circle kung saan ay dinadaos ngayong araw yung 126 anibersaryo na proklamasyon ng kalayaan ng Pilipinas. Sarado itong Monumento Circle, kaya yung mga galing Maynila at galing ng MacArthur Highway, yung galing ng Samson Road, ay may mga alternatibong daanan. Ang Rizal Avenue, kanto ng Ted Avenue, magkabilang bahagi ng Samson Road, Lapu-Lapu Street, magkabilang bahagi naman ng EDSA Southbound Plate, patungo ng Balintawak, ay sarado. Para naman doon sa mga alternatibong ruta at iba pang karagdagang impormasyon, ay may mga pulis at mga traffic enforcer na talaga sa mga katukusan sa ng kalsada at maaari magtanong upang maigiya sila kung saan yung tamang daanan patungo ng EDSA, patungo ng Valenzuela, habang yung nanggagaling naman ng MacArthur Highway papuntang Monumento ay sa lubog sa southbound ng EDSA at lalabas sa kanto ng Tinyo at doon din papasok naman yung galing ng Balintawak to Valenzuela City. Sa ngayon ay sa itong Monumento Circle, andito na yung halos lahat ng participant ng PNP, EFP, Bureau of Protection, ang Bureau of Jail Management at iba pang ahensya, maging mga tao ng City Hall ay nandito na para sa pag-attend itong anniversaryo o darating dito ang pangunahing pagdakal si DILG Secretary Benjamin Avalos Jr.
Wala pa rin sa Caloocan, ako pa rin sa Aros 23. Edwin Duque, tuloy-tuloy sa magbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Daghang salamat Edwin. PNP at AFP nagsanib puwersa naman para sa pagbabantay seguridad ngayong araw ng kalayaan. Detalye mula kay Edniel Parosa, RH52. Edniel. Kuya Angel, inaasahang magiging sentro ng mga pagdiriwang na may nayan sa ika-126 na araw ng kalayaan itong Metro Manila at ilang mga piling probinsya. Yan ang dahilan kung bakit mayorya ng puwersa ng Philippine National Police ay nakatutok ngayon sa seguridad dito sa rehiyon. Ayon kay PNP spokesperson Police Colonel James Fajardo, karamihan sa 11,692 na mga tauhan itong nakakalat para sa Independence Day ay narito sa Metro Manila. Pero maaari pa itong madagdagan depende sa pangangailangan. Sa iwalay na press briefing naman sa Campo Aguinaldo, sinabi ni AFP spokesperson Colonel Francel Padilla na aalalay sila sa PNP para sa pagbabantay ngayong araw ng Miyerkules. Sa ngayon, nananatiling main event na araw ng kasarinlan ng Parada ng Kalayaan sa Luneta mamayang hapon kung saan magiging punong abala ang puwersa ng sandatahang lakas. Bukod sa PNP at AFP, nakabantay rin ngayon ng iba pang puwersa mula sa iba't ibang ahensya ng gobyerno, maging galing sa National Disaster Risk Reduction and Management Council. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito si Edniel Parosa. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Edniel. At para po sa ating mga kababayan dyan sa Central Luzon at sa lahat na naghahanap ng magandang investment, tuloy pa rin po yung pinakamurang RF Ready for Occupancy Unit na inaalok sa atin ng Westchester Realty. Easiest term, 5% lamang down payment, pwede pang gibsa. Ano pang iniintay po ninyo? Ito pa rin ang pangarap na magkaroon ng sariling bahay sa presyong abot kaya. Nandyan po yung mga proyekto ng Sibera Mabalacat, Sibera Bacolor at Casamira. 7 days after ng take-out ng Pag-ibig Housing Loan, pwede ka na maglipat bahay agad. Eto pang good news, kung ngayon ho kayo bibili at makikipag-ugnayan sa 0996-501-5555 o sa 0947-434-5555, may chance pa rin ho kayo manalo ng 342 sa namang Asian destination, Japan, Taiwan, Singapore, Hong Kong, Thailand. Yun po yung mga lugar na pwede nyong puntahan ng libre. Tawag na sa Westchester Realty. Maganda umaga, Pilipinas! -5 bago po mag-ACS ng umaga. Dahil 85 taon na ang kauna-unahan sa Pilipinas at ang MBC mas gumanda na, mas pinalakas at mas pinalawak pa ang pamimigay ng ating papremyo. Ito ang DZRH Mas Malakas Promo kung saan pag naabutan namin kayong malakasang nakikinig o nanonood sa DZRH ay mananalo ka ng instant 1,000 pesos at may kasama pang grocery bag ng DZRH. So ano pang hinihintay ninyo? Tutok na sa nangunguna kauna-unahang radyo sa buong Pilipinas, DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Ang anak ng Katipunero ay nandyan sa Magdalo, Putol, Kawit, Cavite. Sherwin Alparo. Sherwin? Yes, Angelo, dito sa Barangay Magdalo, Putol, dito magsisimula itong linya ng mga parada na magpaparada sa harapan ng tahanan ni General Emilio Aguinaldo. Kasama ko ngayong umaga itong Grand Logica Soberania del Archipelago Filipino na isa sa mga kapatiran ng Mason na siyang sasama dito sa parada. Ito ba miyembro si General Emilio Aguinaldo? Dito po. Ito ang unang Mason sa Pilipinas. Opo. Ito ang pala ang unang samahan ng Mason sa Pilipinas. Ito ang linyada po ng mga national hero. Ito pala mga kalahin, mga bayani na ating tinitingala, ang Gran Loya Soberania del Archipelago Filipino na samahan ng mga Mason. Yan Kaya good luck po sa parada mamaya at maraming salamat. Makikita po kay Deo. Makakabrado nila kay Deo. Ayan Akala ko yan ang nahuli mo. Ang dami naman. Kasi ito yung hilera ng mga magpaparada. Pero yung winner natin doon sa... Akala ko yung buong magpaparada hinuli mo. Oo. Tinahi ko na, di ba? Asan ang huli mo? Pero yung ating winner, taga dito sa looban. Yan. May bungad lang naman yung bahay. Pero nahuli natin. Nakatuli sa DZRH. Pero para akong... Teka muna. Huminga ka. Eto na. Eto na. Nanay, magandang umaga. Pangalan niyo po? Umaga po. Sa Aida Alcoseba po. Nanay Aida. Nakasang radyo dinig na dinig sa labas. Malagi kayo nakasunin sa DZRH. Opo. Oo. At sino pa po rin yung announcer sa umaga?
Si Angelo Palmones po. Si Angelo Palmones, bigyan ka ng 1,000 pesos yan sa ito, nanay. Ay, talaga po, salamat po. Parang gulat na gulat si nanay. Gulat na gulat si nanay. Di ba hindi niya inaasahan na mayroon din sa Rachel darating doon sa kanila? Salamat po. Ayan, na lang naman, Nay. Salamat po. Ayan, ay pa t-shirt. Mula sa DZRH. At syempre meron na kayong grocery bag mula sa DZRH. Ben, ano po yan ang Panginoon sa amin? Buenas, di ba? Oo, hindi niya inaasahan na ngayong araw ng kalayaan. Magiging malaya na siya. Opo. Malaya na ba kay Mister? Malaya na siya kay Mister? Kasi kasama daw sa parado yung Mister niya. Okay. Malaya siya kay Mister ngayong umaga. Sa barangay. Kaya naman, congratulations. Lagi kayo na tumutok sa DZRH. Baka kayo nasusunod natin winner ng 1,000 pesos sa DZRH Mas Malakas promo. Our number 6, Sherwin Battle para tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Sherwin. Susunod na po 2x2 at ang ACS Balita. Narinig mo na ba ang malaking balita na muling uukit ng kasaysayan ng ating tinig ang tinig ng asul, pula at dilaw? Dahil malapit na ang engrandeng pagdiriwang ng kauna-unahang radyo ng Pilipinas. Sa panibagong yugto ng ating himpilan, sama-sama nating balikan ang makasaysayang legasiya ng DZRH sa puso ng bawat Pilipino. 33 days na lamang at muling magsasama-sama ang 85 sa iisang adikain, sa iisang tungkulin, sama-sama tayo Pilipino. Para sa DZRH, ako po si Angelo Palmones, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Muli nagpapaalala ho sa inyo magtanim ng kawayan para sa kalikasan at kabuhayan. Ang ating quote of the day ngayong araw nito ay galing po kay Andres Bonifacio. Ang sabi niya, aling pag-ibig pa ang hihigit kaya teka muna sa pagkadalisay at pagkadakila gaya ng pag-ibig sa tinubuang lupa, aling pag-ibig pa wala na nga wala. Maganda umaga, Pilipinas! 6:02